So, magbablog lang ako dun sa sinabi ni Coach Yeng na statement na yung mga draft picks ngayon is after 1 or 2 years lang mapupunta na naman sa malalaking teams. Well, totoo naman nangyari yun. Yun nga sinasabi, yung parity ng PBA medyo nawawala na. Okay? Kasi, di ba, umamin na nga yung si RSA na gumagastos sila ng 1 billion sa kanilang basketball operation. So, siyempre, gumastos ka ng 1 billion, alam mo na ang dating noon, sa San Miguel pa lang. So, either dun sa tatlong teams nila ang papasok sa playoffs o magcha-champion. Ganon din sa MVP group. Tingnan mo si BGR. Nagre-rehab lang pero top index mapupunta. 'Di ba? Si Poy Eram is hindi naman after ng Blackwater na sa MVP group na yan. So yung mga galing na player na pupunta lang sa sa MVP teams. Oh, ang ginagastos ba ni Mr. Joseldo C is kasing laki ng ginagastos ni Ramon ang hindi. Mas malaking kumpanya yung kaya RSA kaysa kay Joseldo C na may-ari ng Blackwater. Oh. Diba? Yun na nga eh. Sana bigyan ng chance yung kagaya nila mga independent teams na mag-prosper naman sila, manalo naman sila with their draft picks. Parang Golden State yan eh. Yung core ng Golden State, sila mismo nag-draft no. Si Curry, si Clay, si Draymond, di ba? Yun yung core nun eh. Hindi yung kukunin ng ibang teams. And on a side note, sana yung mga draft picks no, sila Kit Jimenez makapagpakita. Kasi sa San Miguel yan, baka mabangko lang eh. O, di ba? Sayang yung talent ni Kit eh, pagka hindi mo magagamit. Kaya si Kim Aurin, yung taga dito sa amin. Sana hindi siya mabangko, sana magamit siya. Sayang eh. I mean, dapat mag-change na rin kayo ng I think it's up for the coaches to adapt the Yeng Giao style of coaching na i-maximize yung lineup. Wag na yung paiba-iba ng first five eh. Yung i-maximize nyo yung lineup nyo. Wag yung short rotation kayo parate. Siguro sa playoffs, pwede na kayong mag-short rotation, but during regular season, hindi mo alam eh. Kasi as the season goes, tapos may na-injure dyan sa mga yan, may biglaan sa practice o sa game, may mahuhugot ka. Yeah. I think it's coaches adjustment na pahabain yung rotations niya and then paikli niya habang tumatagal yung season. Kasi alam niya na yung magagamit niya eh. At matututo rin yung mga players na stay ready. Kasi yan eh, nakaka-apekto sa player yan pag hindi ginagamit. At yung mga hindi ginagamit na magagaling na player na pupunta dyan sa malalaking teams, dyan sa MVP na yan at saka sa SMC group na yan. So, tama lang yung sinabi ni Coach Yeng. Magiging ka lang eh, magiging incubator ka lang parate. Incubator, ibig sabihin eh, hindi naman siya magtatagal dun eh. Pahihinugin lang siya and then kukunin siya ng malalakas na team. Oh. So, syempre, yung return of investment ni RSA, sa kanya rin ang pupunta. So, it directly affects the PBA na hindi Tapos magagalit kayo sa taga-Japan, bakit kinukuha yung mga ibang player? Eh, hindi ginagamit eh. Hindi pinasusweldo ng tama. Oh. Mahirap din kasi yung masyadong buhaya. Di ba? So, yun lang po.